Good morning mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga Tebulats. Meron po tayong karera ng pag-harvest ng bulate. At ang nangunguna po ay si Dennis. Yan. So ito yung dalawang magkapatid. At saka yun, si Lisa nandun sa dulo. Yan. So initially nag-harvest po tayo dito ng 100 kilong bulate ngayong araw na to. So ang haba po ng bed na to ay 1 meter by 10 meters. Bilis ni Kokoy oh. Ito po yung dalawang senior. Mabibilis po yung dalawang senior na yan. Si Ate Evan doon, nagso-solo. Lonely is the night yung isang yun eh. Si Lisa naman ang kinuhang ay yun, yung pinakamakapal na bed. Ito yung kauna-unahan namin na bed na inilagay dito. Yan, so si Lisa yung nag-harvest. Marami na rin si Lisang na ready. So paunahan silang makabente. Mabilis ding mag-harvest ang Ate-Ine. Aba. Pati si Nanay Linda ang pinakamabagal. Yan, mabagal si Nanay Linda. Hindi makakarami. Ito si Ate Eva, mabilis din. Mabilis mag-harvest din ang Ate Eva. So doon po sa mga nagtatanong, ito po ay sa ilalim ng puno ng rambutan. Yan, kaya malamig. At ang ganda ng worm bed. Para ma-set natin mga ka-Wormville Philippines ang pag-harvest. Daming compost, ang ganda oh. So doon po sa mga nangangailangan ng maraming bulate, tawag lang po kayo sa aming cellphone number 0991-454-0838. So pwede po tayo ng lalamove, no, mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga Tebulats. Pwede rin po tayong Grab. Kung kayo po ay o-order ng 5 hanggang 10 kilo, pwede rin po ang 2 kilo, no? Pero dahil mahal ang shipping fee, kaya dagdagan nyo na po ang inyong order para hindi po sayang. Isa, huwag ka nagdala ng pagtinda mo, isaw-isaw, nag-iihaw ka diyan, o diyan, ubos din yun.
Ubus nga isaw ni Lisa. Lahat ng kita nasa iyo. Mamaya si Torn, bibili ng ano. May kalahin na tindahan dyan? Hindi, meron na. May, nakita mo yung tindahan dan? Hindi. Meron, ayun eh. Yung nakaangat. Saan ba kayo? Yung paglabas mo, di ba lalabas ka, kakanan ka, tas kakaliwa, ayun. Baka di na ako makabalik. Hindi, lapit-lapit eh. Sinlayo lang din ang inyong bahay. Sinlayo lang din naman ang inyong bahay yun eh. Ang layo ng bahay namin dito, boss. Hindi. Aboy pa yung malamig. Oo, daw ka pupunta eh. Layo. Magandang i-video to si Kuya Kokoy. Ang ganda ng ano ito eh, tattoo eh. Oh. Medusa, ano ba yan? Si Medusa? Tribal ano? Kailan palalagyan ng kulay pula yan? May pera na. Maganda nga kulay yellow green. Para kita sa liwa, ay kita sa gabi. Okay, makagat. Maliman sa ano. Eh, baka makita yung akala ay ano yan. Ahas na tulog. Yan, tataba niya. Ano lalamig ito? Yan, natin po. Yan, tataba oh. So yan, tataba mga ka-Wormville Philippines ng bulate ni Torn. Ito. Ano yan? Kung ano ka lang ito? Nagpilong ganito. Naglis lang isang kilo. Imbis mag-harvest ng mga to, parang hindi yata tayo aabuti ng ano. After lunch, parang makakalibre yata ako ng ano ah. Hindi siguro. Ay, pag binili sa G, hindi tayo aabuti ng ano. Makakalibre ako ng ano, Yung patanghalian. ng tanghali o ng tanghalian. Wala tayong ganun. Sarap pa man din ng ano, lomi, doon sa Lomi House. Sarap. Yung overload. Lomi overload daw. Oh. Pagdating yan. Tigba 150. Ang laki noon. Yun lang po ay dito sa Batangas. Kakaiba po talaga ang lomi sa Batangas eh. Kaya saka sa Alaminos. Kaya tayo po ay magpapares na. Lomi na iwit to pare. Hindi, walang binatbat ang pares ni ano. Masarap ang lomi.
So yan mga Wormbill Philippines, talagang madami talagang laman tong ano na to eh. Itong bulatihan na to. So ang logic po namin dito ay kukunin namin kasi ito ng data, no? Kung gaano kadami ang laman ng isang 1 meter by 10 meter na bulate. Kasi ang inilagay lang dito ay mga itlog at anak. So ngayon naglaki na sila. So may estimate namin kung makailan. So averaging po yan. So kinukuha namin yung average ng 1 meter by 10 meter. Sasaglit pa lang ano, no? Di lugi kayong dalawa. Bakit naman? Kasi magkasapi kayo eh. Okay lang yan. Hindi malulugi yan. Parang nahuli sa karera si Nanay Linda. So titingnan po natin dito mga ka-Wormbill Philippines. Ito na yung karera ng harvest. So pantay-pantay to, no? Makikita natin dito kung sino yung nangunguna. Yan. Yan ang ating posisyon ng mga nag-harvest. Kahit na may laman na kaya ito. So sa ngayon po ang technology po natin mga Wormbill Philippines dito sa Pilipinas ay hindi katulad sa ibang bansa na automated ang harvesting ng bulate. So sa atin is manual picking pa rin, no? So we hope na makagawa ang Department of Agriculture ng magandang technology para hindi na manual picking yung ating pag-harvest ng bulate. So kung automated mas mabilis. Pero syempre para mabigyan natin ng livelihood yung ating community, manual picking pa po tayo dito sa Pilipinas. Mas mainam po 'yon, no. Ang logic naman natin noon ay para makita natin yung kailaliman ng ating worm bed at ma-assist natin kung ano yung pangangailangan ng bulate. Kaya mas appropriate pa rin sa ngayon yung manual picking unless nakuha na ng mga researcher yung ibang mga data doon sa worm bed na per cycle para at least makita natin kung ano yung mga risk factor na kailangan nating matugunan. Malapit na si atong mag finish line. Babalikan ulit niya atong lomi na malayo-layo laka rin. Akala lomi pag bumalik ka rito gutom na ulit. Abay sa labasan eh. Lugi ang mga senior. Hindi makakakain ng lomi. Mabibilis ang mga senior mag-harvest o biglang
biglang bumilis. Mabilis din si Lisa. Tingnan natin yung kay Lisa ang ginagawa. Ganda ng vermicompost, oh. Ganda ng compost, mga ka-Warbil Philippines. Doon po sa nangangailangan ng vermicast, meron po kami ngayong 300 sako. Pure vermicast po yan. So yan mga ka-Warbil Philippines, mga ka-agri, mga tebulats, good morning. Alas 7 na ngayon ng umaga. God bless us all.